IACS Manufacturing Corporation, maker of world-class quality Pride detergent. Mapanuri, di mapanira. Sir, hindi mo magtanong, maga-maga pala. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Alam mo sa tama yung direksyon ng mga tanong mo kasi this requires unity, solidarity, teamwork sa gobyerno. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Magandang tanong yan, Zeta. Magandang na ilabas mo yan. Kasi nga, ang isa naming hihingin dyan, makita itong mga kontratang ito. Pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Cesar. At mabuti na sasabi pa natin itong mga problema ito sa programa mo. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried to ride in this. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo nawala tayo ng ilang araw sa ating palatuntunang special on Saturday. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Cesar Chavez, hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Yung ating mga senior citizens na mga nanonood at nakikinig, minsan-minsan ay nakaka-receive ako ng text messages sa ating mga senior citizens, pati na ang ating mga retirees. At yung mga nanunungkulan sa justice sa judiciary. Maraming salamat ho sa inyo. Alam ko hong na-miss nyo rin ang tuloy-tuloy na pagpoprograma ng inyong lingkod sa SOS. Ngayon ho ay balik na ho tayo. At sa mga susunod na araw ay mayroon tayong ilang announcement sa ating mga gagawin pa sa mga susunod na linggo. Alright, sa mga nakikinig sa atin ho, Luzon, Visayas at Mindanao, tulad ng dati, binabati natin ang mga nakikinig sa Disa Rich Lawag, Disa Rich Tugigarao, pati na ang mga nakikinig ho sa atin sa Disa Rich Lucena, Disa Rich Naga, Disa Rich Sorsogon. Maayong buntag diha sa Disa Rich Cebu, Disa Rich Tacloban, Disa Rich Iloilo at Disa Rich Bacolod. Magandang umaga kay Ma'am Bebeng, ang aking paboritong classmate na nakikinig sa Disa Rich Cagayan de Oro. Buenos dias diyan sa mga nakikinig sa atin sa Disa Rich Zamboanga, pati na sa Disa Rich Cotabato, General Santos at Davao. At of course sa mga nanonood, marami na ngayon ang nanonood sa mga cable channels, pero higit na nakararami ngayon sa kanilang Facebook. Alright, narinig nyo ang tugtugin. Bumabalik, nagbabalik, malapit nang bumalik. Lungsod ng Maynila. Wala nang paligoy-ligoy pa, ipakilala natin ang ating panauhin ngayon sa ating pagbabalik. Si Yorme, dating Mayor Isko Moreno ng Lungsod ng Maynila. Yorme, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning sa iyo, Mr. Secretary. Cesar lang ho. At sa ating mga kasama dito sa DCRH, ay magandang umaga sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa buong bansa, sa buong mundo at lalong-lalo na sa mga batang Maynila. Sa aking mga minamahal na lolo't lola, magandang umaga po sa inyong lahat. Namimiss nyo ba ang pakikinig sa drama ng Disa Rich? Oo. Nung araw, si Matar, Gabi ng Lagim. Kasi nung araw, transistor lang talaga eh. Transistor. Dahil, alam mo, cheap nung araw siyempre hindi naman kami maka-afford ng TV. I think ganun din yung mga kapitbahay namin nung araw. Kaya lagi kami naghahanda ng ever ready. Yung bateryang malaki para sa transistor namin. Dahil ang tanging kukuhanan lang ng balita nung araw na on time at as bilang nagaganap, no? Yung parang nasa nangyayari ka doon sa sitwasyon talaga yung mga radyo. At that time yung nanay ko nakatutok lagi sa DCRH. Pagkagabi na
pagka patutulugin na ako, isasalang yan gabi ng lagim O di Matatakot kayo. Matatakot kang lumabas. Tulog ka na. Alright, yun yung mga panahon na yun. Nung panahon na yun hanggang ngayon, kumusta ang Maynila? Design pa rin ho ba? Okay naman. Siguro, yung buhay ng tao, marami pa rin tayong mga kababayan sa lungsod na... Marami pa rin natatakot sa gabi? Uy, alam mo, Cesar, Secretary, yan ang ikinakabahala ngayon ng mga taga Maynila. Sa pag-ikot-ikot ko, no? Kasi lagi na namang laman ang Maynila ng news outlet sa telebisyon at radyo pagkagabi. Dala na mga nangyayari sa Top Avenue, sa Calao, sa Arten, at sa iba't ibang sulok ng Maynila na nagbabalikan itong mga tolongges na hold-upper, snatcher, jumper, yung mga umaakyat sa truck. Even the Senate was, their attention were caught, no? Na inimbestigahan pa sa Senado yung sitwasyon sa Arten. Na ano yan, nababahala yung mga taga Maynila na tungkol dyan sa mga nangyayaring krimen. Peace and order. Yung peace and order situation talaga na. Naalala ko nung mga panahon ninyo, linggo-linggo. Linggo-linggo may pinepresenta kayo ng mga nahuhuli. Anong objective no? Well, yung kasi we have to create certainty, no, in government. Not only siguro in Manila but bilang pangkalahatan, no, na mga mayor, no, na sa buong bansa, na you have to create certainty in order to make an impression to our law enforcement agencies or uniform personnel na nasa prioridad mo yung pagbibigay ng kapanatagan ng pamumuhay at paninirahan sa iyong nasasakupan. That's very important that if somebody created or yung nag-commit ng krimen, dapat malaan ng tao, makita ng tao na itong mga taong ito ay mahuhuli ng alagad ng batas. Alam ng tao na pag ginawa nila sa Maynila nung araw, ay talagang papapanagutin namin sila kahit saan sila magtago. In fact, Chief, naalala mo noon na hinuhuli natin yung mga suspect. Nagtatago yan sa Palawan, Cotabato, Pangasinan, Bulacan, Cavite. Hinahabol natin yan ng SMART o yung create natin na Special Mayor's Reaction Team, no, na pinamumunuan ni Colonel Ibay dati, na talagang sinasabihan ko yan kahit sila sa monte na hulihin, papanagutin. Saan man sila nandoon? Saan man sila nandoon. At saan man sila nagtatago. Yes, it costs money, but it's one way of saying na hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen, no? Mahirap bantayan. Malaking challenge siya. But we assure our people in Manila na hindi, basta ginawa nyo dito, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Talagang hindi natin patutulugin ng mahimbing yan. At sa tulong naman ng Manila Police District, no, at sinasabi ko naman sa kanila, hanggat kaya nyong kalawitin ng buhay, kunin nyo ng buhay at papanagutin natin sa mata ng batas, sa loob ng husgado. Kaya yan pinipresent natin every week. Anong mensahe noon para sa mga negosyante, sa mga residente ng Maynila? Well, una, yung mamamayan ng Maynila, no, that natutulog ka sa hating gabi, alam mo may gobyerno pa sa kalsada. Alam mo na may pamahalaan pa na nagtatrabaho para sa iyo. You'll have this kind of peace of mind na may gobyerno. Sa mga negosyante naman, ito naman, makikita nila that there will be certainty of rules. Na if somebody, any John, Doe, and Mary who committed such crime, ay talagang mananagot sa Maynila. Iyan naman, yayabong ang hanap buhay.
malalago ang paghahanap buhay. Tapos, yun naman ang makapagbibigay ng oportunidad na trabaho sa ating mamamayan. So, it goes to sa mamamayan, yung pakiramdam nila, yung anak ko uuwi galing ng UST, pauwi sa bahay, panatag ang kalooban niya na yung magulang, alam niya yung anak niya hindi mabibiktima ng mga tolongges. The same thing in Top Avenue because that two area, dalawa tayong school community, the Sampaloc area at saka yung dito sa may Lasal area sa south of Manila. Puro school community. Marami diyan talaga mag-aaral. At madalas sa hindi ang nabibiktima talaga ay mga bata. So that gives peace of mind sa mga magulang. At the same manner, sa mga negosyo, yung mga goods or tindahan nila ay hindi naapektuhan. Nakapaghanap buhay sila ng payapa. So lalaki lalo ang tiwala at pag lumaki ang tiwala, palalakihin nila ang negosyo at ang magiging epekto niyan, magkakatrabaho ang tao sa lungsod ng Maynila. At the same manner, ang bottom line, pag marami silang benta, mas maraming buwis. O pag mas maraming buwis, mas maraming serbisyo. So, ibigay mo, Sek, isa lang ang ginawa mo. Yung epekto malaki. Multiple. Oo, multiplier effect niya sa ating syudad. Yung issue minsan sa paggugobyerno ay consistency. Yung bang weekly na ipinaparada nyo yung mga sa lingwahe ninyo ay nakakalawit at yung parang kayo lang yata yung nakagawa na buong presinto. Tinanggal ninyo sa pwesto sapagkat sa isang pagkakamali na sa tingin ninyo ay dapat wag nang pamarisan at yung mensahe ninyo ay buong presinto ang tinanggal ho ninyo. Anong nagbunga noon? Ako naman ay naging tapat sa Manila Police District. Sinabi ko sa kanila yung mga bagay na tolerable at hindi tolerable. Sabi ko, basta tayo one strike policy. If somebody did not do their job, hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin at naaktuhan ko yung ako mismo. Kasi ako mismo talaga umiikot sa presinto, sa PCP o sa amang lugar. Even sa kalsada, pati traffic enforcer. Pagka minsan, alam mo, Secretary, nagpapalit ako ng kotse. Pumaparada ako sa isang kanto na halimbawang inirereklamo ng taong bayan para mapatunayan ko yung reklamo ng taong bayan, ako mismo ang nagkukubli at inaabangan ko kung talagang i-commit yung pangungutong. At awa ng Diyos, marami akong nahuli at talagang totoo yun, Chief. You're fired. Wala nang ifs and buts. Because ako na mismo ang gumawa. That will create and send a message to other enforcement unit, whether traffic enforcer or uniform personnel, na we have to do our job. Sinusweldohan tayo ng taong bayan. Para maging consistent kayo rito. At nangyari yan maraming beses. Yes, consistent tayo every week. In fact, may mga insidente pa noon na Secretary, pag nagba-viral due to voluntarism ng mga mamamayan na nagbibideo at pag napadala sa amin yon, we made sure a day or two kailangan makalawit yung suspect na yon. Hindi sa operation tulong, action agad. Dapat mabilis talaga kumilos kasi Manila is a very challenging city, There is about 2 million nighttime population and about 3 million daytime population. Hindi pwedeng ang alkalde na sa opisina lang. Ay, hindi po pwede. Hindi po pwede, Sek. At hindi pwedeng papogi-pogi lang. Hindi talaga. Kailangan mo ng puhunanan ng puyat, pagod, extra effort. At dapat internal na nasa iyo yan. Hindi pwedeng balat kayo yan. Hindi pakita lang yan. Dahil kailangan gustuhin mo. Kailangan gustuhin mo. Kasi I have to be honest to our listeners and viewers.
na hindi siya madali physically. You have to love it. Kailangan gustuhin mo Kailangan mahalin mo Kasi kung hindi mo siya magagawa ng natural. So para bang papetiks-petiks lang. Alright, babalikan natin ang ating panauhin sa ating palatuntunang special on Saturday, si dating alkalde Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Ang oras natin 7:08 in the morning. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulog.
sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakaprove sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Pero ang hindi masyadong napansin ng marami outside Maynila, sa kauna-unahang pagkakataon since 2014, sa panahon ninyo, ang lungsod ng Maynila ay nakakuha ng Good Financial Housekeeping Award. Anong ginawa ho ninyo? Kasi nung mag-assume ako ng office as mayor, nailathala na talagang wala akong inabutan na pananalapi ng taong bayan. Instead of complaining on what we have, but we stated the fact so that na malaman lang ng tao. Ang una ko talagang kinausap ay yung mga income generating bureau and department ng city government. Sabi ko, magpirmi kayo, kako. Aasa sa atin ng taong bayan na maglilingkod tayo. Ang paglilingkod ay kailangan tustusan ng pananalapi. Hindi naman tatakbo ang gobyerno, sumuisweldo tayo ng 15 at 30, magkaroon ng dilubyo, bagyo, tayo tuloy ang sweldo, pero wala naman tayong serbisyo. So, through these talks, inayos ng pamahalaang lungsod ang koleksyon, sistema ng paggastos o pamamaraan kung saan makakakuha tayo ng mga resources na existing but underutilized, Kasi maraming asset ang Maynila na ginahasa, if I may use that term in a different manner, yung bang inabuso. Halimbawa, let's just say, just for the sake of conversation, Secretary, meron tayong 2,000 square meter na lupa, naikontrata ng piso per square meter for so long. Lugi ang gobyerno. Lugi ang Manila niyo. Ang word ko nga po, hindi lugi, talaga pong raped. Talagang nababoy ba? Dahil sa pagbibigay ng mga pabor sa mga iilang naghahanap buhay na kaibigan ng mga nakaraang panahon, ng lumang panahon. So sabi ko, masyado naman yatang unfair ito sa ating mga mamamayan. Then through this disposal, through this utilization and efficient collection and systematic collection, umangat ang Maynila at nakolekta yung tamang mga koleksyon. At in fact, Chief, maalala mo noon, I promised this to the people of Manila at the time, in 2019. Yung taxation will stay for the next 5 years, which happened. And we went further dahil naalala mo, nag-declare pa ako ng tax amnesty kasi masyadong maraming naabuso noon na mga negosyante na nagipit at mga nagbabayad ng amilyar na nahihirapan dahil sa hirap ng buhay, kaya nag-amnestiya tayo. So, itong mga requisitos sa tulong ng mga ahensya ng mga gobyerno ng lungsod ng Maynila, na pagtagumpayan namin, yung requirements for the City of Manila to receive that seal of good financial housekeeping. Ibig sabihin, naging masinop ang pamahalaan sa mga income, gastusin at pamamahala ng pananalapi ng ating mamamayan na ipinagkatiwala nila sa city government. Anong naging mensahe nyo yan sa ating mga ordinaryong mamamayan? Well, kung titingnan nila, kung ako'y mamamayan, ikatutuwa ko na nasa tamang proseso ang pamamahala ng pananalapi at nagagamit ang mga resources on its maximum effect.
Yun ang tingin ko yan. Yun ang basa ko doon. At yung Good Financial Housekeeping Award mula sa DILG ay hindi basta-basta. Mahirap po makuha yun. Mahirap po talaga yun. Ibig sabihin... From 2014, zero. Panahon ninyo, nakakuha ang LGU ng Maynila. Awa ng Diyos. So, napakahirap po noon na makuha. Kasi ang susunod mo nang makukuha doon, hindi ka makakakuha ng Seal of Good Governance kung wala kang Seal of Good Financial Housekeeping. It's a prerequisite. Kaya nakakatuwa ho na yung ahensya ng national government recognizing the effort of the local government. Ano po yan? Trophy. Ng mga local government. At particular pa, masailang pang bagay. Kasi ang pinag-uusapan, pananalapi ng taong bayan. Tsaka parang sinasabi mo sa mga taga Maynila, matino ang gobyerno. Kaya mayroong pagkilala. Malamang sa hindi, yun ang tingin kong assessment ng DILG. Pagkatapos yan, Yorme, ay ang LGU Maynila sa panunungkulan ninyo ay tumanggap ng pagkilala award mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry at tinaguri ang Most Business-Friendly Local Government Unit of 2021. Ano ginawa natin dito? Yes, kasi noong araw, maraming steps na ginagawa, no? Para makakuha ng hanap buhay o permiso na makapaghanap buhay sa Maynila. But when we created the BOSS, yung one-stop shop, through Mr. Levy Pacundo and other agencies of Manila, pinuntahan tayo ng ARTA. Pinuntahan tayo ng mga negosyante at nakita nila. Pati na DTI? Oo, ang DTI. Na nakita nila ay maayos na yung sistema. And that resonate sa negosyante. Alam mo naman ang PCCI, pinakamalaking Chamber of Commerce yan sa buong bansa. No? Marami silang miyembro sa Maynila. At ang naging nangyari dyan, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, alam po ninyo noong araw, no, bago ako mag-alkalde, ang pumapasok na negosyo sa Maynila is about 20-30 billion on average every year. Tayo nung first year natin, 123 billion worth of business. More than double. 500% ang growth, ang increase natin. Ang binawas ninyo yung human intervention. Alam mo kasi very particular ako, pinagpapasalamat ko sa teacher ko nung nasa Boston ako. Sabi niya, you cannot solve corruption. Siyempre nagulat kami. Yung kagad na sinabi nung teacher ko. Pero may quote naman yon. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. At ang solusyon ay technology. Sistema. And that was 2012. Ano pa ako noon na vice mayor. So, when I was given a chance to be the mayor, in-implement ko. Nagbawas ka ng human intervention. Ng human intervention. Nabawasan yung Eddie at Patty. Si Edith, yun yung yung mas naintindihan ng utaw yun. Nawala na si Eddie at Patty. Totoo, yun po yung nababanggit ko kung minsan. Ayan, sila Eddie, sila Patty, pinagpahinga ko na. Totoo po yun ang nangyari. Kasi diretso nang kuha ng mga permits, yung matagal na pati pabilis, pagbabayad. Pati pagbabayad. Diretso na. Mo, magbabayad ka na lang sa gobyerno, nahihirapan ka pa. At marami kang dadaanan. Ate mo, Secretary, ano kaya magiging pakiramdam ng isang taxpayer na magbabayad ng ako ng amilyar, magbabayad ng ako ng business tax, magpapasakop ng ako dahil maghihingi ako ng permit. It will take me one day to pay, the whole day. Tapos traffic, gutom, hirap, pila. Kaya naimbento yung Go Manila.
Pag-usapan natin mamaya yan. Yan, oh. Yung Go Manila. Oh. Naalala ko si David Almero. Yeah, secretary. Yusek. Imagine yung ginawa niya sa Maynila, ginagawa niya na ngayon sa buong bansa. Exact. Alam mo yung igob? Oh, tama. Pansinin mo yung igob? Kung sa ating mga tagapakinig, pagtitingnan niyo po yung igob, ang ano po niyan, ang lola niyan, is Go Manila. Ang prototype. Ang prototype niyan. Pang pinagmulan. Yes, lungsod ng Maynila. Alright, babalikan natin si Yorme sa ating huntahan sa umagang ito. Samantala ang oras natin, 7:32 in the morning. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balita HR. Manila,
Alright, balikan natin ang ating panauhin sa umagang ito. Si Yorme, dating alkalde ng lungsod ng Maynila, Isko Moreno. Kanina pinag-usapan natin yung unang dalawang awards, Good Financial Housekeeping Award mula sa DILG at pangalawa ay Most Business Friendly Local Government Unit ng PCCI. Yorme, yung Champion City by Bloomberg, dalawa lang sa Pilipinas. Ang pinagkaluban nito nung panahon ho ninyo, out of 50 cities worldwide, dalawa lang. Ang isa ron ay ang lungsod ng Maynila. Ito ba ay kawing-kawing at may kinalaman din at kabahagi din yun ng kung ano ang ipinagkalob sa inyo ng Financial Good Housekeeping, Most Business-Friendly Local Government Unit? Una na nagulat kami when we were our attention were called by the Bloomberg organization. Itong Bloomberg kasi ito isang malaking organisasyon, news channel, economic channel, at saka philanthropies. Walang ibang ginawa yan kundi pag-aralang ekonomiya at ang mga umuusbong emerging economies. Yes, very particular sila sa mga leader. Kasi ang katwiran nila dyan, ang leader can create opportunity for everyone. Ibig sabihin, palaguin ang ekonomiya. Noong kami nasabihan na kami finalist, at isa yung sa Mindanao, dalawa lang Butuan. Dalawa lang kami sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dalawa lang ang nasa Pilipinas. We were very grateful na na-appreciate ng mga international organization yung nagagawa sa lungsod. Ang naging basihan nila diyan yung paglilinis ng Maynila, pag-create ng certainty of rules sa negosyo at hanap buhay at mga batas, at yung epesyenteng pagpapatakbo ng pamahalaan. Yan yung Go Manila. Diyan nila napansin na local government unit may online payment, na ang isang taxpayer, halimbawa, shout out sa mga kababayan natin diyan sa Saudi ngayon na nakikinig o nanonood, o sa Middle East o sa Amerika. Halimbawa, may property sila sa Maynila. Naalala ko yan. Habang nagla-live ho kayo noon sa FB, marami nakabayad na nasa sila. Nasa Amerika ako. Oo, totoo yun. Nagkaroon sila ng hindi na ipinadaan sa kanilang kamag-anak at kaibigan. Through online system. Diretso. Through Go Manila, diretso, nakababayad ang tao. Yun ang tinatawag yung certainty of rules. Yes. Biri mo, ilalagay mo lang yung PIN mo or property identification number o title, pangalan, lalabas na ang assessment o may assessment ka na. O ang kausap mo computer, sistema. O tapos gusto mo i-yadba o di babayaran mo online. O yung pera mo pumasok sa Land Bank of the Philippines na bangko ng gobyerno at account ng City of Manila. Then you'll get your e-receipt. Bago nagkaroon ng mga rules on how to accept e-receipt, ang Maynila nag-i-issue na ng e-receipt. We guarantee the taxpayer that your receipt or electronic receipt is a valid receipt. Dito at nagkaroon ng panakapanatagan ng tao. Bigla ko tuloy naalala, dito lumawak at sumikat yung salitang sana all. Sana all. Nasa mga comment sa mga comment section, sana all. Sana makapagbayad din kami sa ganito, na kahit kami nasa US, Europe, Middle East, nakakabayad kami mga OFW na mga taga Maynila. At akalain mo na pabor, Secretary, sino mag-aakala na magkakapandemya? Papunta ako ron. Di ba? Paano ka makababayad ng amilyar? Paano ka makatutulong sa pamahalaan? Paano ka makapagbabayad ng business tax kung wala yung Go Manila? Paano tatakbo ang gobyerno? Bawal lumabas noon. Tama-tama. Kinilala rin ang lungsod ng Maynila 2021 Galing Pook Awards for Innovative COVID-19 Response. Pag-usapan nga natin ito, COVID-19 response. Anong ginawa ko ninyo? Na sa tingin ninyo ay lessons learned that
Hindi kasi, wala kasing taong pwede magsabing hindi na mangyayari ang mga ganito o kahilintulad ng mga pangyayari. So anong ginawa, step by steps ginawa ng lungsod ng Maynila noong panahon na yun at kinilala kayo Galing Poke Awards? Nung umpisa, Sec, naalala mo, tanong ako ng tanong, December pa lang, sabi ko mukhang masama itong nangyayari sa... 2019 yun. Oo. December 2019. Pinanonood natin na doon nagde-declare na ng epidemic. Yung attention ko were called, sabi ko parang masama yung sitwasyon. And fortunately, if I may refresh everyone's memory, ang daming pumunta sa ating ambassador. Remember? 34. Oh. Your first 6 months, 34 ambassadors. Nagulat ako. And with that opportunity, 34 ambassadors, nakapag-create imagine. tayo ng relationship. Ang Manila, nakapag-create ng relationship sa abroad, no? Through this embassy or ambassadors. And I remember it vividly talking to British ambassador. Tapos iniyaya ka. Sabi ko, what do you think of this situation in China? That was like, I think, January na o February. We are already preparing for inevitable. Kasi nga, baka magkaroon na ng pandemic. Hindi na maiiwasan. Ng paglala ng sitwasyon. Sabi ko, pwede ba ako na sa salitang Ingles, no? Baka makahingi kami ng plano ninyo. Mabait naman yung ambassador. Lumipad ako kagad sa London. And then nakausap ko yung head of Corona British Response Agency. Cobra. Then may pinapakita ito mga batang Maynila. Katawa to. Pinapakita niya yung plano. Yung Brit, sabi ko sa kanya, sir, I hope you don't mind. Can I have a copy of that? Mga ngopya tong batang kaklase mo. Sabi ka, mabait naman. Ano na yun mga isang linggo bago nagdeklarasyon. A few days before that, magla-lockdown na ang buong mundo. At nasa London ka. Nasa London pa ako. Mabait naman. Yun yung binigay sa atin. Yun yung tinayo nating plano. Code M. If you remember that, Sec. Code M. CODE tapos -M. Code M stands for contain, delayed, and mitigate. Contain the infection, delayed the growth, and mitigate the socio-economic impact ng pandemic. Doon po natin nakopya yon. Kaya kung bakit nagkaroon tayo ng massive na mga holding areas ng mga possible or future patient ng COVID. At nandyan yung sa bakuna 24/7, nandyan yung cold storage facility kasi parating na rin naman sa darating na mga ilang buwan. Na-anticipate mo na? In-anticipate ko na, -10, -30, -2630, -70, -80 para sa Sinovac, AstraZeneca, ang tawag yan, Pfizer, and so on and so, pati J&J, Johnson & Johnson. So, malayo pa lang, meron na tayo, in fact, modesty aside, tayo yata may pinakamalaking storage facility sa buong Pilipinas. In fact, ginamit ng national. Pinahiram naman natin. Kasi tulong-tulong doon. Tapos, nung itinatag natin, nung nakita natin yung India, naghihikaw sa oxygen, namili kagad tayo ng tangke ng oxygen. Tapos, nung nagkakaubusan ng ospital, naalala nyo po mga kababayan, yung bedrooms, no? Despite na nagtatag tayo ng mga COVID center sa ospital, nagtatag pa tayo nung Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta in 52 days.
na nagamit din ng national. Lalo na ng mga OFW at mga ano tawag doon repatriated ba tawag doon yung OFW. Yung pinauwi pero hindi tatanggapin ng kanilang mga pamilya at ayaw din tanggapin ng ibang local government unit. Sa Maynila Inabsorb ngayon tinanggap sa lungsod ng natin. Maynila. Kasi natotosgasan sila doon sa hotel nauubos yung ipon nila. So narinig ko yung kwento na yun. Sabi ko hindi. Pag nag-positive, dali mo dito. Tapos doon na yung Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab, ang mga mamahaling. May prinsipyo kayo ron Yorme. Kasi kung pababayaan mo yan sa ibang lugar, dadami yan at baka tamaan pa rin naman ang mga kababayan natin sa Maynila. Alam mo, good observation, Sek, no? Bakit nagkaroon ng open policy ang Maynila sa vaccination? Pati sa gamot, sa pati sa isolation. Ang katuwiran ko dyan dati, hindi ko naman mapipigilan yung virus. Correct. Sa pagkalat. Wala naman geography yan Now, while we are protecting our people in Manila, we wanted to protect also those people who will come in and out of Manila. Correct. It's either they bring us virus or we send them virus. Halimbawa, isang example mo dyan, yung nagdadala ng vegetable sa Divisoria. Yan. Kaya tayo nagbakunahan sa gabi. Hindi natin pwedeng hindi tulungan yung mga taga-Benguet. Shout out sa mga taga Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, Kalinga. Binakunahan natin yon yung mga driver nila. Tapos sa buong Luzon yung mga taga Pangasinan nagbabakuna sa drive-thru while we are vaccinating our people. Hindi pa uso ang drive-thru noon. Naging naging excursion. Natutuwa naman ako. Alam mo yan, maganda dyan, Sek. Di ba nag-open na yung trabaho? Ang problema, yung ang nakakatuwa lang sa mga taga Maynila, ikinukwento nila sa kapwa nila nag-oopisina sa Makati, sa Taguig, ganyan. Uy, magpabakuna kayo doon sa amin. Again, dito na uso yung sana all. Yun. Kaya nangyari after office hour sa gabi, opisina, nagdadatingan doon sa mahaba ng pila. Mahaba. Minsan. Kami naman, alam mo, pandemya yun, tulong-tulong. Bawat buhay mahalaga. Bawat buhay, mga taga Maynila man o kamag-anak nilang nakatira outside of Manila, mahalaga ang buhay noong pandemya. In fact, kahit mayamang tao, walang bisa yung bilyon-bilyon nila. Meron tayong isang pasyente, bilyonaryo. Alam natin pare-pareho, bilyonaryo. Nakapila siya sa Chinese General Hospital for almost 8 hours sa parking lot. Ni isang kama. Hindi walang siya available, ma-accommodate. Sapagkat walang available. Ang nagligtas sa kanya, Santa Ana Hospital. Just imagine, with all the money in this world. Tapos, ang dami nilang pera. The same Santa Ana Hospital na maraming cabinet members. Tapos, noong ang dami-dami nilang pera pero wala silang mabiling Remdesivir, wala silang mabiling Tocilizumab, wala silang mabiling Molnupiravir. Ang City of Manila, pinagtatampo nga sa akin minsan ng ibang mayor yun dahil tayo nagbubuday-budaygan ng gamot. And the logic behind is gusto ko proteksyonan yung mga taga Maynila Ngayon, kung hindi naman nagagamit at nagagamit ng ibang tao, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Abay, bakit? Abay, ibig sabihin, we are in a good condition. Correct. Depende sa perspective lang naman yan. At mabuting tulungan ang iba, sapagkat pag hindi natulungan yun, sila naman ang pwede pang makahawa din. Yes. Iikot lang yun. Iikot lang yun. It will never stop. Tama nun si yung si Secretary Anyo, naalala nyo na correct. Hindi natin pwedeng lagyan ng boundary ang COVID. Kasi nakatawid nga sa Pilipinas Wala namang kalsada between China and Philippines. But here we are. I mean, it can go anywhere. So the best way to do and approach it is para sa lahat. And that, salamat naman at binigyan tayo ng pagkilala
sa ganong gawain ng pamahalang lungsod ng Maynila. Alright, babalikan natin si Yorme. Manila, I keep coming back to Manila. Samantala ang oras natin sa buong Kapulan, 7:52 in the morning. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Kung mo sa tama yung direksyon ng mga tanong mo, kasi this requires unity, solidarity, teamwork sa gobyerno. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Magandang tanong yan, magandang na ilabas mo yan. Kasi nga, ang isa namin hihingin dyan, makita itong mga kontratang ito. Pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Cesar, at mabutit na sasabi pa natin itong mga problema ito sa programa mo. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Manila, I keep coming back to Manila. Isa sa mga awards na natanggap ng Local Government Unit of Manila noong panahon ninyo ay Digital Governance Award, no? Digital Governance Award, no? Ang maliban sa Go Manila, Yorme, no? Ano yung mga processes na naalala ninyo na bakit nabigyan kayo ng Digital Governance Award? Naalala mo, Chief, yung isa sa pinangunahan natin sa buong Pilipinas, yung non-contact apprehension. Isa sa inirereklamo ng ating mga driver ng jeep, tricycle, bus, trucks, and private vehicles, no? Ay yung mga pang-abuso sa mga nagdaang panahon ng mga traffic enforcer. Kasi siyempre, alam mo, pag naikanto ka na, naitabi ka na sa Gedli, kung ano-ano na pwede mangyaring usapan. At malamang sa hindi, mahahataw ka nung iilang masasamang ehemplo na traffic enforcer. That's why when we came up with an idea of Go Manila, yung digitalization or digitizing documents and all other things in the city government, yung non-contact is maaari kang mahuli nang walang humuhuli sa'yo. Huli pero hindi kulong. Ang ibig sabihin,
wala na makapagdi-deny nino man kung ikaw ay nag-violate ng traffic 24/7. Walang human. Sapagat may picture. May picture May and video. But I think pending sa Supreme Court, no, yung non-contact apprehension. Dahil ito ay inireklamo naman daw, masyadong mahigpit. Ako naman Well, walang human intervention. Yun nga sinasabi ko. Walang human intervention. Nakakalungkot man, but we'll see. Pero yan ay mas mabuti sa pangkalahatan. Sa totoo lang. Tapos, yung ating yung mga birth certificate, dinidigitize na natin. Kasi naawa naman ako doon sa mga nasa abroad, mga pinanganak sa Maynila, pero nakatira sa abroad o nasa abroad sila dahil OFW sila or immigrant o nasa Mindanao o nasa what do you call this, Cebu o Visayas o saan parte, nahihirapan silang kumuha ng mga kopya. Papunta na kami lahat doon. Pati amilyar, businesses, other regulatory fees, lahat pinipilit ko na maging digital. Kasi ang end game, gusto ko yung mga empleyado ng City Hall makauwi ng maaga. Kumbaga, hindi sila mawawalan ng trabaho, pero less stress in their working environment. Maaga sila makauwi, maaga sila makapagpahinga, maaga natapos ang trabaho, at wala nang alam mo minsan yung mga enterprising individual, naturally it will die. Yung mga medyo may kati sa kamay, no, mawawala at mawawala yun. And that nagpapasalamat ako not only Bloomberg but also our national government recognizing this effort of ours. Sa panahon ninyo, tumanggap din ang local government unit ng Maynila during the 8th DTI Regional Competitive Summit bilang most competitive city. Siyempre, hindi naman ito ang objective nyo na makakuha ng award, pero bakit importante ito sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila? Kasi noong mag-mayor ako, number 16 ang Maynila out of 17. So, ibig sabihin, kulelat kami. Ngayon nga yata, we are number 17 out of 17. Tinalo pa tayo ng Pateros today. No? Nung sabi ko, Kapitolyo tayo ng bansa. In the beginning or in the past, we are the window of opportunity for every Filipinos. Ang tao pumupunta sa Maynila para mag-aral, para maghanap buhay, para magkaroon ng trabaho. Bakit tayo number 16 out of 17? We have to compete. And that's the goal. And Chief, modesty aside, after 1 year, we became number 3. In just 1 year. From 16 to 3. Hindi lang natin kayang talunin ang Quezon City because of geography. Dahil ang Quezon City, napakalaki, maraming opportunity for growth. Ganon din ang Makati. Dahil naging business hub siya talaga. Maliit pero siksik. Oo, hanggang 50 floors. But pasasaan ba? Bakit naman hindi? So, sabi ko, we have to be competitive as a city government for our people. Pag naging competitive kasi ang city, hinihikayat mo ngayon or sinasaipon or hinihigop mo yung mga negosyante bumalik ng Maynila. Yun yung naging epekto ng growth natin na from 20-30 billion naging 123 billion in per year. Alam mo ba, Chief, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at manonood, on the second year at the height of pandemic, the worth of business na pumasok sa Maynila is 170 billion. From 120 on the first year, at the height of pandemic, 170. Kahit mayroon pang pandemic. Oo. Ang daming bumalik sa Maynila. Kaya ikinalulugod ko yun sapagkat ang daming trabaho.
ang daming oportunidad. Despite na maraming nawawalan ng trabaho noong panahon ng pandemya. At habang pumapasok ang negosyo at lumalago ang negosyo, ang isa sa itinuturing na nakinabang ay ang kabataan, kaya tumanggap kayo ng award, Gawad Edukampiyon for Learning Continuity Innovation. Ayun naman, kasi naalala mo, ikaw kasama kita niya nung gabi, nanonood tayo ng news. Si Secretary Liling Briones nag-press conference and stated and guided local government unit na in the entire country to adapt to online learning. We will not stop our educational system. Sabi niya, tuloy ang pag-aaral sa pandemya. Sapagkat magiging bantulot kapag pinutol yun. Dalala mo, sabi ko, Chip, patawag mo yung mag-special school board meeting tayo. Remember, Dr. Lim, SPTA, I didn't do it. Hindi ko po yan nagawa mag-isa sa ating mga tagapag. Ito po ang mga kasama kong naglingkod dyan. Yung si DCS and the entire DCS family or the Division of City School, SPTA, non-governmental organization, member of the school board and the school board committee and the city council. Nag-special school board kami. This is a day after magdeklara si Secretary Liling Briones, no? That was go online. Basically, ang instruction niya, go online. Yes, then nagpatawag tayo school board at sasabi ko, nakita nyo ba yung announcement ni Secretary Liling? Yes sir. Cancel lahat. Sabi ko, ang lahat ng pagawain, bilihin, pati ID lace, uniform, and so on and so forth. Hanap tayo ng mga pamamaraan paano maitatawid ang mga bata. In just 2 days, mga kababayan, 2 days. Yes, that was Wednesday. Friday, nakalikom po tayo ng 1 billion pesos. 900 something yun po yung nabili natin na 110,000 pieces of tablet at 11,000 laptops for teachers out of 10,300 kasi nag-buffer ako para pag masira meron sila. So doon sa estudyante, ang estudyante may tablet at may internet thanks to Globe, no? Nung manalo sila sa bidding, ang sabi ko sa kanila, pwede ba dagdagan nyo ako ng gigabytes? No, hindi, kaya ko lang binibigyan ng pasalamat. Tsaka binabanggit ko yata noon o pag hindi yung itong internet load mo, hindi mo nagamit, pwedeng i-roll over. Yes, yun pa pala. Naalala ko yun na sabi ko, halimbawa hindi na ubos ng bata yung internet. Baka pwede idagdag next month. Which nangyari. So, madalit salita, bawat bata at bawat bahay na nag-aaral sa public school, meron silang yung silang magkakapatid na tablet. At bawat teacher, meron silang laptop, at both of them, para hindi na sila tumosgas sa internet, sagot ng pamahalang lungsod, which is about 300 million pesos. Ganong kamahal yun. Just to finish and continue the education. Doon tayo nakilala. Yung naalala mo ulit yung mga comments sa Facebook? Sana all. Thank you lang. Gusto ko lang pasalamatan si Secretary Liling Briones kasi during the DepEd meeting, I think buong region yata yung binanggit niya. Nakarating po sa akin. Pwede palang gawin. Kopyahin nyo yung Maynila. Gayahin nyo yung ginawa tayong modelo. Prototype ulit. Na prototype. Nagawa sa Maynila. Kaya na yan. Prototype, pwede ng mass production. Awa naman ng Diyos. Siyempre ako naman, natutuwa ako para sa mga magulang na nakatenga yung anak nila sa loob ng bahay, nakapag-aaral. Nakatawid tayo, nakaraos tayo nung pandemya. Alright, sa ating pagbabalik, tingnan natin, ano ang pananaw ngayon ni Yorme pagdating sa kultura, heritage, pati sa kalikasan, kalinisan, sa lungsod ng Maynila. Samantala, ang oras natin, 8:06 in the morning.
Champion Detergent para less time sa labas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. RH Manila. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Special on Saturday, panauhin natin si Yorme, ang dating alkalde ng lungsod ng Maynila. Mamaya makakausap natin si Governor Manny Piñol. Kung hindi ako nagkakamali, si Governor Manny Piñol ay sa panahon ng pandemic ay inanyayahan din ni Yorme para yung mga produkto sa Mindanao dalhin dito. Brown rice. Brown rice, para ba? Oh, binigay ko sa mga senior citizen ko yun. Oh. Diyan yan galing sa Mindanao. Galing sa Mindanao. Mamaya makakausap natin si Governor Piñol. Ang isa sa hindi makalimutan ng mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila, food pack. Paano mo nangyari na 700,000 food packs? Sa papanahon ng pandemya, ano yung theme ninyo? Walang magugutom. Yes, sa kasi lungsod ng Maynila. Nakita ko doon sa Code M plan, di ba? Contain the infection, delayed the growth, tapos may epekto, yung M. Mitigate. How to mitigate the socio-economic impact ng pandemic. With that plan, malayo pa lamang, sabi ko, maraming magugutom sa Maynila pag hindi tayo kumilos. Alam mo naman ang Maynila, marami tayong mga kababayan na may hirap.
Literally, hand to mouth. Ngayon, sabi ko, kailangan gawan natin to ng para. Ang problema, wala naman kaming pera. Wala naman talagang pera ang Maynila. Kaya lang we don't complain. Kumbaga sa isang bangko, ano yung sa BDO? We find ways. We find ways. Oo. Na because you're the mayor. You're the leader. At the height of hindi ka pwedeng nag-iiyak at nagrereklamo. No, hindi mo yung paglulumpasay. Wala yan sa job description ng alkalde. Yung paglulumpasay, it will not solve any problem. Sabi ko, lahat ng nakatambak diyan. Underperforming asset. Isalya nyo na yan. Tapos nasa Facebook ako noon, naalala mo yung sinabi ko, wag pumanatag kayo mga batang Maynila, pumanatag kayo mga lolo't lola ko, wag kayong mag-aalala. Kung wala na tayong pera, nakita nyo tong relo na ito ng City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Oo, naalala ko. Kasi you have to assure your people. Correct. Na magugutom. May gobyerno. May gobyerno. At bilang ama, katulad ng isang ama, sa loob ng tahanan, bilang isang ina, sa loob ng tahanan, bilang isang magulang, gagawin mo ang lahat para sa mga anak mo eh. That's normal. In fact, isusubo mo na nga lang, ibibigay mo pa sa anak mo eh. Maitawid mo lang, mairaos mo lang. That's how I look at it noong pandemic. Sabi ko, basta yan, pananagutan ko yan sa taong bayan. Singilin ako ng taong bayan, kalaunan, sa mga gagawin ko na yan. Basta ang importante sa ngayon, walang magutom sa lungsod ng Maynila. So, ano naging epekto? Yun, nagkaroon tayo ng resources. Now, to put it into right perspective, for, let's say the cost, no? Para magka-idea yung mga kasi may ilang mga individual na mukhang walang alam sa Maynila eh. Walang idea sa Maynila pero kung ano-ano na lang yung kwento. Ito na yung bigyan natin ng magandang perspektibo yung cost. Food pa lang po ito. Pagkain pa lang po ito. 700,000 food packs every single month. Sa lahat ng distrito. 6. Mahirap, middle class, mayaman. 700,000 at 1,000 pesos. That is 700 million pesos. Times 8 months. 8 times 7 is 56. Tama ba ako? 5 billion mahigit na pera maipakain lang natin sa taong bayan. Saan ko naman kukunin yon, Secretary? Kahit sabi ko nga sa iyo, isalya ko na ang katawan ko sa kalsada. At lahat yun, naka-Facebook Live. Bawat Ako aksyon. naman, alam mo yung pinagawa mo sa akin. Open governance. First, executive order. Open governance. Pag ako mangungutang sa bangko, alam ng taong bayan. Kapag tayo may isasalya, alam ng taong bayan. In fact, it was unanimously. Ola, not even one. 100% unanimously approved by the city council. Unanimous, including the vice mayor and the entire city council. Approves everything. Gives authority to everything. So, kaya naging madali para sa lahat. No? Now, 700,000 families. O at least ngayon, kung ano man ang pananagutan ko sa taong bayan, hahayaan ko ang taong bayan na maghusga sa akin. Pero isa lamang, at least, Secretary, at yung aking mga kasama sa pamahalaan nun, at least, kahit paano masasabi ko makapaglalakad ako mag-isa sa kalsada ng Maynila. Matangos ang ilungkot masasabi nating mga taga Maynila. Noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Nakatawid tayo, nakaraos tayo. Alright. Pag maliban dyan, sapagkat yung natutunan mo sa London, bago diniklara, March 15 yata diniklara, March 15, idineklara ang pandemya. Tapos, March 11, naudlot, naputol ang pakikipaghuntahan na ninyo sa pamahalaan ng UK, Umuwi ako agad. Pagkakuha ko ng plan.
yung mitigate yung socio-economic impact. Yes. Pero ang nagtaka ang marami, ang lakas ng loob ninyo na ituloy-tuloy yung major infrastructure project katulad ng housing. Anong pumasok sa isip po ninyo doon? Ang katwiran ko kasi, hindi pwedeng huminto ang gobyerno. In fact, ayaw kong gamitin yung excuse na pasensya na kayo, hindi ko natupad yung pangako ko sa inyo dala na may pandemya. Kung meron din naman din pamamaraan o way to continue to govern and develop your city while we're facing challenges, and so be it, which it did happen. Yung pangarap kasi, alam mo, mahirap talaga. Alam mo naman, chief squatter ako eh. Matagal ko ng pangarap yan. Nung konsyal pa lang ako, ang mga batas na ipinasa ko, Land for the Landless Program. Yung mga pinamili nating lupa nung panahon na tayo'y mayor. Mga batas yun na ginawa ko nung araw. In-implement natin nung panahon natin. Ang nilagay natin pera is 1 billion pesos. Yang Pasig Line, yang Kilanyoka, yung lupa dyan sa may Sunog Apog. Marami tayong napamiling lupa nung panahon na tayo alkalde. Plus the fact, gusto ko magkaroon naman ng desenteng matitiran yung ating mga kababayan. Na yung imposible ay maging posible. Ayan na yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 15-20 story, 42 square meter, 2 bedroom with CR, kitchen, dining, livable space, no? At the same manner, yung nangyari sa Baseco na nasunog, no, yung Base community, yung ospital ng Maynila, 10-story fully air conditioned hospital, yung ospital sa Baseco, no, 3 years nang tapos yun. Sa mga taga Baseco, shout out huwag kayong mag-alala, may awa ang Diyos. Pag nakabalik tayo sa December, bubuksan na natin yung ospital ninyo. Yung Almario Elementary School, 10-story, yung Albert Elementary School, Magsaysay High School, Manila Science High School. Lahat yung kasi mga pangarap ko para sa Maynila at taga Maynila. Now, ayoko naman na huminto ang gobyerno. While every day we confront saving lives, COVID, yung food security ng tao, ayoko naman huminto lang doon. Itinuloy natin to on parallel. Of course, this is growth This is growth for your people, growth for your city. While it will stunt or it will hinder, but it should not stop. Some projects. Yes. You focus on the essentials. Dito, Yorme, kung naalala nyo, dito uli, nung inintroduce ninyo na yung sa national government projects kasi 20 square meters. As high as 30 square meters, maswerte na yung mga 28, 30, no? Sa'yo ay 42 square meters, 2 bedroom, no? Dito uli nauso yung sana all. Hindi, inspirasyon ko dyan dito ulit nauso yung sana all. Ganito ang housing project. Inspirasyon ko dyan talaga, ang idol ko dyan talaga, si Lee Kuan Yew. Yan talaga at tawag ko dyan, livable space. Hindi bahay ng kalapate. 2 kwarto. Kasi ang logic ko, dahil yung magulang hiwalay sa kanyang anak. Kasi alam mo naman ako, I grew up in squatters, and there are some incidents. May ilang pagkakataon na talagang nababalita yun. In domestic incidents, no? Ito maiiwasan. May panirahan, kwarto para sa magulang at sa mga anak, magkahiwalay sila. The same thing with Baseco Townhouse. Alam mo sa Baseco Townhouse yun, saka buhos yun buhos yun. Talagang tsaka malinis, maganda. At saka may sarili na silang metro ng kuryente at tubig.
Meron na silang drainage system. Ayan, nakikita nyo sa Facebook. Drainage system. Lahat yun. Awa naman ng Diyos, pinagpapasalamat ko sa mga kapwa ko pamahalaan, taong gobyerno sa lokal na Maynila. Ito, nagawa to 3 months lang. Imagine, nagawa ho ninyo itong housing project na ito sa maikling panahon. Etong mga ganitong housing projects, inaabot ng 2 hanggang 3 taon. Sa ibang lugar. At hindi pa natutirahan. Binibisita natin Alam nyo, yung open governance ni Yorme, kaya hindi pwedeng sabihin walang nakakaalam sapagkat bawat kontrata, bawat ipinapakita at inilalive ninyo. Imagine, groundbreaking, naka-live. Second floor, naka-live. Ina-update natin ng tao. Kasi taxpayers money dito yan, napupunta yung buwis. Ayan yung buwis ninyo. O ayan yung inutang ko. Kaya kahit anong kwentong gawin, hindi, ayun kumbaga, ipinagtatapat natin sa tao ano ang ginagawang direksyon ng gobyerno, saan dinadala yung mga salapi ng gobyerno, yung at the very least yung impormasyon malaman ng mamamayan. Imagine kung wala kang open governance policy, tapos ito ay selective lang. Di katakot-takot na akusasyon ng abutin natin. Ito nga, napapanood na ng utaw yung mga tolonggis dyan sa Gedli. O kung makaakusa, wagas Ito, ako, basta bahala ang taong bayan sa Maynila. Hindi na tayo papatol dyan sa mga, kuskus balungos ng ilang individual. Kasi, wala naman akong ikinubli. In fact, lahat naka-Facebook. Modesty aside, nakaraos tayo. Wala tayong kaso ng korupsyon. Hindi mo ba napansin? Correct. With all the money na dumaan sa palad natin, sa pamamahala natin, with all the projects, hindi mo napansin. Sapagkat bawat pinipirmahan nyo, naalala nyo, Yorme, habang bawat pinipirmahan ninyo, naka-Facebook Live at pinaliliwanag ninyo, para saan ito? Pinagpapasalamat ko sa Diyos. Nakaraos tayong matiwasay. Yung akusa-akusa ng kalaban. Pero yung sa literal, di ba? Hindi ba ipagpapasalamat yun na nakaraos tayo ng walang indulto? Ibig sabihin, that's why we were given good financial housekeeping. Minanage natin na salapi ng maayos. At resources ng gobyerno, ginamit pabalik sa tao. At nung ginagamit, sininop. Minaximize. Yung mga presyo. Di ba, naging modelo pa nga yung sa, alam mo yung tablet natin, o saka laptop, naging modelo yun kumpara sa presyo ng iba. Sabi ng DCS, gayahin niyo yung Manila. Bakit nakuha nila ng mura? Bakit nila nakuha ng mura? Tapos above, yung anong tawag doon na, yung requirements, specs, above sa specs pero ang mura. Ibig sabihin, ito yung nauuso yung mga sana all. Alright. Okay. Halos wala na tayong oras, Yorme. Itong Good Financial Housekeeping Award, Most Business-Friendly Local Government Award, Champion City by Bloomberg Philippines, Most Competitive City 2021 Galikpoong Awards, Most Improved LGU, at napakarami pang awards. Anong dulo nito? Ito'y isang ngayon ay haharap ka ngayon sa taong bayan. Anong dulo nito? Anong direksyon nito? Well, if given a chance, we will continue to do our best as leaders of our community and our local government. We will continue to participate in nation building. Alam mo, kung kaming lahat, halimbawa ng mayor, 1,600 plus yan all over the country, municipality, city, if we are in synchrony in our action, I think malaking tulong ito sa national government for nation building. Tayo naman sa Maynila, for example, halimbawa, dito ko na ipagtatapat para meron man lang akong baon sa inyo, mga taga DCRH. Alam nyo po yung ospital ng Maynila.
itinatag natin yung bago. Itinatag natin yung bagong ospital ng Maynila. Mapapansin ninyo, yung old building, hindi ko giniba. Kasi, ang endgame natin noon, to produce more doctors and nurses and other medical practitioners in the city of Manila. Okay. Ano pong ibig sabihin nun? Ang PLM, Pamantasan Lungsod ng Maynila, maraming salamat sa aming mga guro, sa dean o mga dekano ng medical school. We've been producing top-notch medical practitioners o graduates. Na top 10 lagi, halos. At madalas 100% passing rate. Yes. But the thing is, nakakap yung numbers because of lack of space in Intramuros. Now, before I left, I passed a law, an ordinance, allowing the use of the old building ng Ospital ng Maynila to be converted as Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. So, pag niretrofit natin yon, mas marami tayong maa-acquire, maa-accommodate na mga gustong maging doktor, maging nurses, PT, dentist, and so on and so forth, or medical practitioners. Why? Ang dami nating ospital. Sa Maynila alone, magiging 7 na ang ospital natin. Imagine. Just imagine that. So we have to produce more doctors for the country, for the city, for our use and utilization, and also for other places. No? And with that space, we can acquire more and we can produce more. Iyon yung endgame ko. Isa sa endgame ko doon sa Ospital ng Maynila. Now, in other words, hindi mo kinakailangang maging doktor para maintindihan mo ang public health requirements ng mga taga-lungsod ng Maynila. Ang pinakamahal sa gastusin ng tao, gamot, medical, health. Kaya nga ako MBN eh. Minimum. Well, I'll give again due reference to Secretary, used to be Dean of National College of Public Administration and Governance sa UP at the time. Yung tinurong MBN, minimum basic needs. Education, healthcare, housing, jobs. Yun, yung 4 na yun. Doon ka nakafocus. Yun ang aasahan ng mga taga Maynila sa atin. Yung liwanag sa Ross Boulevard. Ano yan? Bechin. Yung pampasarap. Mga plazas. Nilinis. Inilawan. Arroceros Park. Kailangan Jones Bridge. Kailangan yan. Kailangan natin yan. It's part of the governance. It's part of appearances of your city. Sometimes kasi impression last di ba? Yung first impression last. So tayo tuloy-tuloy yan yung paglilinis mga nakikinig sa Maynila. Alam ko po yung sinasabi nyo sa akin na nangadugyot ulit ang Maynila ngayon. Pero pumanatag kayo, lilinisin natin ulit ang Maynila. Kung anong ginawa mo sa Divisoria. Basta kung ano yung ginawa natin sa lahat ng kalsada to make it available, free-flowing, at may gobyerno ng umaga, tanghali, hapon, gabi hanggang madaling araw, we'll do it again. We will do it again. Wala yun, ano na lang yun, parang repeat performance. Plug and play. But what is most important is, saan ba yung growth natin? Correct. Saan tayo pupunta? Kasi dadami at dadami ang mamamayan, dadami at dadami ang uukupan ng eskwelahan, dadami at dadami ang uukupan ng espasyo, dadami ang uukupa ng healthcare facilities natin. So these are the growth of our city. We will continue to do such growth. We will continue to be competitive sa ating mga neighboring cities and in the world, and we will keep the peace and order situation at bay. Talagang ano yun, no let up tayo doon. Hindi pwedeng i-compromise. Non-negotiable hindi siya. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Hindi talaga, sa totoo lamang. Hindi pwedeng kung ano ang gising mo. Sabi ko,
Sana 73 days na lang. Konti na lang ang laya ng mga Tolonges. Yorme, maraming salamat. Ay, thank you. Thank you, Secretary. Good to be back. Nako, kay Secretary Piñol, pa-shoutout na lang mamaya. Kasi gusto ko lang pasalamatan si Secretary Piñol at yung ating mga magsasaka sa Mindanao, yung mga farmer natin. Natikman namin ang mga senior citizen ko. Shout out sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko. Black rice, yung black brown rice. rice, black rice. It's a Filipino product. We are very proud to be of help to Mindanao and to our senior citizen na nakatikim ng masarap na black rice sa atin dyan sa Maynila. At maraming salamat sa inyo dito sa DCRH. Good to see you again. At sa ating mga batang Maynila, may awa po ang Diyos. Tatagan ninyo ang inyong kalooban. Makararaos din po tayo. Lagi lang tayo mananalig na may magandang nag-aantay sa atin bukas. At may alkalde ulit makikita sa mga kalsada. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng mga taga Maynila, may hahatawin ulit na mga traffic enforcer mahuhuli ulit. Basta po tayo in our own little way, kasama ko si Chichi Atienza. Tayo po magsama-sama po tayo mga batang Maynila. Together we can make Manila great again. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Susunod, Governor Manny Piñol. Samantalang oras natin 8:33 in the morning. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.